Hello po mga kapatid. Pasensya na po, kung nakagana rin na naman sa aking video. Sinusumpong na naman po tayo ng ating nararamdaman sa katawan. Kanina po kasi siguro mga alas 11 po, tabi po dyan sa mga nakain tayo po ay tinawag ng kalikasan. So kwento ko lang po ito, disclaimer lang po para din po sa kaalaman ng iba baka kayo po nakakaranas din ng mga ganitong symptom, although hindi pa naman po natin sigurado, pero kung sa pakiramdam ko po parang confirmation na lang po ang hinihintay. Kaso nga lang hindi tayo makapagpa-check up ito po ay tungkol dun sa sakit sa bitoka. So sa madaling salita, ang tawag nila ay sa colon. Hindi pa naman po natin confirm. So ayan po, katulad nga po kanina, although matagal na po natin ito naramdaman, talagang kapos lang po talaga tayo sa pampa-check up o pampa-colonoscopy. Matagal na pong hinihintay sa atin yan ng doktor, or ni-request na magpagawa po tayo sa atin yan. So kanina nga po alas 11 ng umaga, yun, tinawag po tayo ng kalikasan. So siyempre pag tinawag tayo ng kalikasan, pupunta tayo ng CR or banyo. Kailangan nating ma-release yung sama ng ating laman loob. So ayan po. So yun, pagkuhan ko po doon sa CR, siyempre upo. Ayun bang ang naramdaman ko po ay tinawag ka na, pero pag upo mo hindi lumabas yung yung sama ng loob mo, as in matagal. Sabi ng doktor na dati kong na lagi ko pinapanood, kailangan daw pong bigyan lang siya ng yung natural lang na para siya lumabas pero yung sa akin talaga, yung talagang gustong-gusto na lumabas, pero as in matagal talaga siya. Hirap na talaga para mga 6 minutes na yata ako nakaupo. Tapos sobrang pakiramdam ko doon sa kon ko po, doon sa dumi ko po ay sobrang tigas niya. Sobrang tigas. So hindi naman po siya yung talagang yung marami na, kunti lang siya na sobrang tigas. Tabi po sa mga nakain. Gusto ko lang po maging aware kayo. Yun nga po, nung lumabas po is siya, yung buo-buo na siguro naman po nakakita kayo ng dumi ng kambing, ay ganun po yung buo-buo siya na kaya po siguro ako na hirapang ilabas ay sobrang tigas siya na hindi naman po siya mahaba na yung lang yung mga siguro mga 2 inches or 2.5. As in malaki lang siya na na bilog-bilog, kaya na matigas, kaya hindi ko mailabas. So ayun po, talagang piniris ako na po kasi nangingilig na rin po yung aking tuhod sa sobrang tagal sa pagkakaupo. Parang hindi ko maintindihan, naramdaman parang kinakabahan ako na nanlalamig na ako doon sa loob na CR, pinapawisan ako. Talagang piniris ako na po. Ayun nga po, pagkayari ko po nung nailabas ko naman siya ay kabog naman po yung dumali sa akin, kabog ng dibdib. So yun nga po,
after na ano, kabog-kabog ng dibdib ko, talagang pinapawisan ako ng malamig. Diniretso ko na po ng ligo, nga doon na rin lang naman ako. Nakaligo naman pa ako, pero ano, may iba po talaga, basta natatandaan ko po yun, basta ako'y dumumi ng ganong katagal, sigurado kasunod nun, yun, ganito na, masama ng pakiramdam ko, hindi na ako mapalagay nun. Ang sa pantaha ko nga po dito, may sakit talaga ako sa bituka, kasi yung mother ko po, siguro napanood nyo naman po sa mga vlog ko yun, ang mother ko po ay namatay sa colon cancer. 2020 pa po tayo nire-requestan ng doktor para makapagpa-colonoscopy, hindi to talaga matuloy-tuloy. Kasi sa sobrang hirap talaga, 3 taon na po akong walang trabaho. Lagi na lang ganito, nakahiga. Tapos ang dami pa nararamdaman sa katawan. Mabuti na lang po, may kakilala tayo na yun nga po, nakapagpa-check up po tayo nung kahapon, April 28. So yun nga po, sabi doon sa result, nagpa-blood chem po tayo, ay mataas din daw po ang ang aking cholesterol, tapos nag-crystallize po yung aking ihi, pwede pong mauwi sa bato, tapos yung akin pong yung aking thyroid, makanda po, parang mataas po yung ating thyroid. So niresitahan po tayo ng gamot, pero kasamang palad, talagang hikaws ang ating simang yan, hindi po tayo makabili ng gamot. So maraming salamat po doon sa sa mga kasama ko dito sa TikTok, na nagbigay po na aking blood chem, kaya alaan po talaga yung gamot ay hindi pa rin po natin mabili at tayo wala pong kapirahan. Yung akin naman pong anak, magsasabi po sana ako na may resita nga ako, kaso naunahan ako ng wala daw siyang pera at sa maraming utang. So pag ganun po ang sitwasyon, hindi ko na po ipipilit na ako humingi sa kanya. So pakiramdaman na naman po tayo, kaya ayaw ko pong magpa-check up din, kasi minsan puro check up na lang, check up, wala din naman tayong maibili ng gamot, useless. So ayan, pinabala ko po talaga yung sa sunod ay makapagpa-colonoscopy talaga sa provincial hospital, pero malayo po, wala po tayong budget. Tapos ang sabi ng aking pamangkin, although may malalapitan tayo, ay kailangan daw may isagawa muna yung mga procedure, yung check, yung gagawin bago tayo makahingi ng tulong doon sa mga kinaukulan dito sa LGU, sa provincial, sa mga iba pa mga nagbibigay ng tulong sa ang tawag doon, sa PCSO ba yun, yung mga malasakit ganon. So malayo po dito yung kailangan pa rin po natin ng budget para po tayo makapunta ng provincial hospital. Malayo po yun, mga 2 hours ang biyahe pa po. Ang pamasahe po doon ay, ang isang tao ay 200 plus yata. Hindi po natin magawa yun. Mabuti nga po na medyo na relax na ako. So ayun po, hihingi naman pa ako ng panawagan, o mananawagan pa ako doon sa mga may mabubuti pong kalooban. Hindi naman po ito pambubudol o kailangan ko lang po talaga ng tulong.